A blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ulit ay dadako dito sa ating Seeking God in the Morning. Ayan, ang ating morning devotion. Ayan. Tayo ay tatalakay ngayon ng dalawang topic. Ayan. Okay. So, kumusta po ang inyong umaga? Ayan. Dito sa amin medyo may nabalitaan kami hindi magandang nangyari, kasi malapit kami sa Barangay Malamig at nagkaroon ng sunog daw nitong umaga. So yung mga meron pong dyan, lumang mga damit na gustong i-donate, ayan, o ano man yung pwedeng tulong, na maibibigay natin, ayan, iipunin yata namin, at dadalhin dito sa school sa dating school na Latin, at merong magdi-distribute dyan. Ayun, so kahit may bad news, tayo ay nagpapasalamat pa rin sa Panginoong Diyos sa pagliligtas sa atin, at sa kakayahan, na tayo ay merong pagkakataon na makatulong. So, let's continue itong ating gawain. Katulad ng dati, bago tayo magpatuloy sa ating gawain, hinihiling ko po muna ng bawat isa ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon muli na kami ay magpubulay-bulay sa iyong banal na salita. Samahan mo po kami, Panginoon, sa gawain na ito. Ikaw po nawa ang manguna sa amin at patuloy na magpala sa amin. Gabayan mo po ang iyong lingkod na maibahagi ko ang iyong banal na salita ng tama at may karunungan. Idinadalangin ko rin, Panginoon, na ikaw rin po nawa ang gumabay sa iyong mga anak na nakakasama namin online, nanonood ng replay ng live na ito. Tulungan mo, Panginoon, na patuloy na lumago ang bawat isa sa buhay Kristiyano, Panginoon, at patuloy po nawang maramdaman palagi ang iyong presensya saan dako man kami pumaroon. Haplusin mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagsubok at saka mga pagkakasakit sa buhay. Dinadalangin din namin, Panginoon, na pagalingin mo po sila at tulungan, Panginoon, sa kanilang mga pinagdaraanan sa kanilang buhay. Gayon din, Panginoon, dinadalangin din namin ang mga pamilya, Panginoon, ng mga nasunugan sa dako rito, Panginoon, sa Barangay Malamig. Hinihiling namin, Panginoon, na ikaw po ang kumalinga sa kanila at magbigay ng kakayahan, Panginoon, para bumangon ulit at iayos ulit ang kanilang pamumuhay. Hinihiling din namin, Panginoon, na patuloy kang mag-ingat sa iyong mga anak, ano man ang kanilang ginagawa, at tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. Ama, linisin mo po ang aming puso at isipan at tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito idalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang umaga po ulit sa ating lahat. Ayan. Good morning, good morning. Tayo ay mag-recap muna. Kahapon sa ating day 9, hinarap natin yung usapin ng standing alone o ang paninindigan kahit walang kasama. Natutunan natin ang isang godly leader ay handang manindigan sa kung ano ang tama at nais ng Panginoong Diyos kahit na siya lamang, kahit siya lamang ang natitirang nakatayo at kabaliktaran yung ginagawa ng iba doon sa kanyang paninindigan, ito yung agos na ng nakararami, so kahit iba yung kanilang ginagawa, siya ay naninindigan, dahil naniniwala sa salita ng ating Panginoong Diyos at sa kanyang mga utos. Ayan, so yan yung ating tinalakay kahapon. So muli, isang mapayapang umaga sa bawat isa sa atin. Kumusta ang inyong puso sa umagang ito, kayo ba ay nalulungkot? Kayo ba ay masaya? I hope masaya ang bawat isa dahil tayo ay
pinagkalooban palagi. Tayo ay nakakatanggap palagi ng biyaya mula sa ating Panginoong Diyos, no? Yung ating buhay. At katulad nito, ang pagkakataon na tayo ay nakakapakinig ng kanyang banal na salita. Ito yung pagkain ng ating kaluluwa. So, habang lumalago, no, habang lumalago tayo, no, sa ating pamumuno, sa ating paggawa, no, at gumagawa tayo ng mga desisyon na may malinaw, no, na direksyon, may isang bagay na hindi natin maiiwasan, no, sa ating pamumuno. Ito yung puna at opinyon ng ibang tao. Kahit gaano kaganda yung ating layunin minsan, ano, kahit sa politika makikita ninyo parang maganda naman yung layunin nito, isang politician na ito, pero bakit napakadaming puna o bash sa kanya, no? Palaging may nasasabi ang iba. So, bago natin harapin, no, yung mga boses sa kapaligiran natin ngayon, alamin natin kung paano salain yung ingay at makinig sa tunay na karunungan. Ito yung karunungan na buhat sa ating Panginoong Diyos. So, dito sa ating week 2 na Leadership Under Fire, no, dito sa ating day 10 na series, day 10 dito sa ating series, no, na Leadership in Action, ang title nito is Navigating Criticism o pag-filter sa mga puna at bashers. Ayan, so napakagandang topic, no? Kasi usong-uso yan. Ito yung panahon, no? Nandito tayo sa panahon na sikat, no? At laganap itong salitang bashing. Ayan. Meron nga akong isang paboritong vlogger, no, si Small Loud. Ang madalas niya sinasabi, no bashing, it's for fun, mga ganun, no? So nakakatuwa dahil oo nga naman, minsan ginagawa mo lang yung alam mong nag-e-enjoy ka, pero ang dami mong pwedeng matanggap na punang hindi mabubuti, no? So dito tayo, no, dumako muna tayo sa ating Bible verse na pagbabatayan dito sa ating topic ng pang-day 10 natin, na matatagpuan natin sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 31. Ayan, so dito sa King James Tagalog Version, ito po yung sinasabi. Ang taenga, ayan, ang tengang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Amen, amen. Pagpalain nawa ng Panginoong Diyos ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Isa sa pinakamahirap na bahagi, no, ng pagiging pinuno ay ang harapin ang puna at criticism. Kapag ikaw ang nangunguna, no, sa pagpapatupad ng mga plano, madali kang maging target ng pansin. Yan. So, yung mga eye, no, nakatutok sa iyo ang mga mata. Parang lagi kang nasa hot spot. Ayan, so kung minsan ang mga puna ay nanggagaling sa mga taong hindi nakakaunawa sa vision na ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos, at masakit kapag ang puna, no, yung puna na ito ay tila personal na pag-atake o bashing talaga, no, sa gitna ng apoy ng criticism, no? Kaya apoy mainit, no, 'di ba? Mainit, masakit, no? Nag-iinit. Ayan, nakakapag-init ng ulo, no? So sa gitna ng apoy ng kritisismo, madali tayong matuksong maging defensive, magalit, no? Madali tayong matulak, no, na magalit o mapanghinaan ng ating loob at sumuko na lamang. Ngunit ang ating tanging sandigan ay ang karunungan na nanggagaling sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Kawikaan 15:31, yung binasa natin kanina, ang tengang nakikinig, no, sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. So, merong dalawang klase ng kritisismo, no? Kung tayo ay makikinig maigi,
mapapansin natin itong dalawang klase nito. Ano itong isa? Ang una, ang mapanirang ingay na galing sa kaaway. Usually, no, pagka yung isang tao ay hindi maganda ang damdamin towards sa'yo, no, yung kanyang binubuka ng kanyang bibig o yung kanyang sinasabi, usually ay mapanira, no. At ang nakakatulong naman ay yung pagtutuwid, no, ng isang taong merong malasakit sa'yo, no, yung pinapahintulutan ng Diyos, no, para sa ating ikalalago. So, para sa ating ikalalago, no, meron siyang mga tao na pinahihintulutan niya, no, na makapagsalita sa atin o makarating sa atin yung kanyang mga payo. Ayan. Minsan, meron ding payo na parang sumusugat sa puso natin, pero it will heal din, no? Alam, or hindi naman talaga sumusugat or masakit pakinggan. Alam niyo yung sugat. Pagka may sugat ka rito, di ba? Syempre, tinitiis mo minsan yung sakit na yan. Minsan pagka mababaw yung sugat, kusang gumagaling, di ba? Pero pag malalim at hindi mo lang siya ginalaw, no? Matagal maghilom. So pagtitiisan mo siya ng matagal, no, pero yung sugat na mababaw lang, no, kahit hayaan mo lang siya, kusa na siyang mawala kasi mababaw lang. Pero pagka malalim, kailangan mo na siyang gamutin, at usually yung gamot mas masakit pa. Kumbaga yung sugat mo na malalim ay ginamot pa, mas masakit pa, pero mabilis gumaling. So, minsan ganun din yung salita, no, ng isang taong meron siyang damdaming, gusto niya talagang, o yung may concern talaga siya sa'yo. Minsan meron siyang pwedeng masabi sa'yo na parang medyo masakit, pero ikakabuti mo, ikagagaling mo, no, yung para hindi mo na bitbit yung sakit na yon, no, kasi maiisip mong tama naman siya, masakit yung katotohanan, pero pinakita niya sa akin na ito yung totoo yan, dahil merong concern yung tao na yon. So, ang isang epektibo, no, na leader ay marunong gumamit ng spiritual na filter. Yan. So, hindi niya hinahayaang pumasok sa kanyang puso ang mga mapanirang boses na naglalayong maghasik ng takot o duda sa kanyang isipan, sa kanyang puso. So, sa kabilang banda, bukas din yung kanyang puso na makinig sa mga tapat na saway ng buhay o paalala, no, na makatutulong upang mai-align ang kanyang pamumuno sa plano ng ating Panginoong Diyos. So, huwag mong kakatakutan, no, yung puna. Gamitin mo ito upang mas maging matatag at marunong ka na pinuno. Yan. So, tandaan natin, no, napakahalaga na meron tayong spiritual filter na alam natin. Kung hindi natin alam, no, kung masyadong mapanlin lang, no, yung isang tao na magsasalita sa atin, andyan ang Panginoong Diyos para ipadama sa atin, bigyan tayo ng karunungan para talagang masuri natin kung itong kanyang puna ay dapat ko bang pakinggan, o yung kanyang puna ay dapat kong wag pansinin, no? Wag pansinin in a way na pwede ka namang ngumiti and mag-thank you ka sa sinabi niya, pero pwede namang hindi mo, no, dibdibin yung mga mali or mapanirang puna, no. Pwedeng isantabi mo, no, i-focus mo yung paningin mo sa ibang bagay, no, sa mga bagay na maiisip mo na alam mo na ang Panginoong Diyos, no, ay ikaw ang pinili at ginabayan ka, no, para sa ganyang gawain, sa ganyang pamumuno o sa ganyang responsibilidad. Ayan. So, napakagandang paalala sa atin dito sa ating Day 10 na topic. Ngayon, syempre meron tayong in-action challenge para dyan, no? Ang ating in-action challenge ay tatawagin nating the criticism filter. So, ngayong araw, no, kung makatanggap ka ng pagpuna o
negatibong komento ng isang tao, no, sa iyong pamilya, sa school, o kaya sa trabaho, o sa ministry, huwag ka munang mag-react o sumagot agad. So, ang inaction mo ay isulat mo ang puna sa isang papel at patakbuhin mo ito sa filter na ito. Ito yung way, no, para mapatakbo mo siya. Mayroon bang katotohanan dito na maaari kong matutunan? Ayan. So, yun yung no? So, pagka sinulat mo yung puna na yun, isipin mo maigi. Okay. Meron bang katotohanan dito na maaari kong matutunan o upang mapagbuti ko pa yung aking pamumuno? Kung meron, syempre, tanggapin mo ito, no? Pero, dapat tanggapin mo ito ng may pagpapakumbaba. Hindi yung parang naiinis ka dun sa taong yon dahil parang tama naman siya pero nakakainis. Nakakainis kasi bakit nanggaling pa sa kanya. Di ba may mga ganun, dahil yung pride. So in short, kailangan yung ating damdamin ay bukas sa mga mabubuting pagpuna. Ayan. So kailangan din nating humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Siyempre, napakahalaga nito na anong dapat nating hilingin. Siyempre, yung baguhin niya, yung kung halimbawa tama yung kanyang pagpuna at talagang may mali sa atin, hilingin natin, Lord, baguhin mo po ako. Ako madalas hinihiling ko talaga sa Panginoong Diyos na baguhin niya yung puso ko kung meron akong maling pagtanggap sa mga salita na dumarating sa akin. Lord, baguhin mo yung puso ko. Kung tama yung kanyang sinabi, ituwid mo ako. Ayan. So, in that way, you humble yourself in front of God. Kung ito naman, yung mapanirang ingay lamang, syempre, isang basher lang ang nagsabi nito. So, ipagdasal mo pa rin, Ipagdasal mo yung taong to, na sana wag kang makapagbitaw ng anumang galit o anumang maling salita sa kanya. At syempre, sana kung ano man yung maling damdamin niya towards sa'yo ay mamulat din yung kanyang mata para makita niya na hindi ka pala ganun na klase ng tao. Ayan. So napakagandang paalala dito sa ating day 10. So dahil nga dalawang topic tayo ngayon, so dito sa day 10 bago natin iwanan ito, napag-aralan natin na ang napag-aralan natin na ang tungkol sa navigating criticism, yan yung topic natin kanina. So natutunan natin dito na ang isang matalinong pinuno ay marunong magsalita at sumala ng mga puna ng iba. Tinatanggap ang nakakatulong na saway, ngunit tinatanggihan ang mapanirang ingay ng kaaway. Yan. So, magandang umaga ulit, Dahil dito ulit tayo sa ating day 11, Sa paglalakbay natin, sa paglalakbay na ito, aminin natin, na aminin man natin o hindi, lahat tayo ay nagkakamali. May mga desisyon tayong hindi nagiging matagumpay at may mga pagkakataon na parang nadadapa din tayo bilang mga pinuno. Ngayon, ngayong umaga na ito, ang nais ng Panginoon, na ipaalala sa atin ay ang kahit tayo nadarapa, ay hindi ito katapusan ng ating kwento, kundi panimula pa lamang ng isang mas matinding pagbangon. Yan. Okay. So, napakaganda nitong ating tatalakayan dito sa ating day 11, dito sa ating week 2, Leadership Under Fire. And ang title nitong ating day 11 is Bouncing Back, ang pagbangon ng pinuno mula sa pagkabigo. Ayan.
syempre, no, ang bawat isa ay nakakaranas, no, ng kabiguan. So, paano tayo bumabangon dito sa mga pagkabigo na ito? Basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito. Ito ay matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 16. Ayan, at ito po ang sinasabi sa ating King James Tagalog Version. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon ulit. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Ayan. So dito noon sa na ating nabasa, no, na-realize ko lang na pinapaalala sa atin dito na kung ang taong matuwid kahit ilang beses siya, no, na nadarapa, nakakabangon siya ulit. Pero ang tao, no, na hindi matuwid sa paningin ng Panginoong Diyos, hindi na siya makabangon. Ibig sabihin sa kanyang pagkadarapa, no, ay hirap na siya na makabangon, no. So napakaganda na paalala sa atin itong Bible verse na ito. Basbasa nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Minsan, ang pinakamalaking kalaban ng isang pinuno ay hindi ang kritisismo lang, no? Kundi ang sarili niyang kabiguan. Ayan. Kapag nagkamali tayo sa pagpapasya, kapag hindi natin naabot ang ating mga goals, o kapag nakasakit tayo ng ibang tao dahil sa maling desisyon, madali tayong lamunin ng galit o ng guilt pala, Madali tayong lamunin ng guilt at kahihiyan. May bulong ang kaaway na nagsasabing, hindi ka karapat dapat na leader, o bumaba ka na sa pwesto mo dahil nabigo ka. So yan yung minsan na bumabagabag sa atin, diba? Pagka nagkakamali tayo, yan yung naiisip natin, yan yung nagpapahina, yan yung mga bulong na nagpapahina sa ating damdamin na para magpatuloy, no, sa ating pamumuno. Ngunit napakaganda ng pangako ng Panginoong Diyos sa Kawikaan 24:16, yung ating binasa kanina, sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito, ibig sabihin maraming beses, no, at bumabangon ulit. So pansinin natin ang pagiging matuwid o righteous. Ito ay hindi, no, nangangahulugang perpekto at hindi kailanman, no, na ibig sabihin ay at siya ay nakakaranas ng pagkadapa. Ayan. So tandaan natin, no, na ang isang tao na matuwid, no, nakakaranas nitong mga minsan nagkakamali din, pero hindi siya nananatili doon sa pagkadarapa na yun, no? Bumabangon siya. Ang tunay na kaibahan ng isang godly leader sa iba ay hindi ang kawalan ng pagkakamali, kundi ang kanyang kakayahan na bumangon uli. Yan. At ituwid yung kanyang sarili. Naalala ko, no, si Haring David. Dito kasi sa binasa natin, no, sa Kawikaan, no, Kawikaan, Proverbs, no, ito ay sulat ni Haring Solomon, no. At ang kanyang ama na si Haring David, no, kilala natin na nagkaroon siya ng matinding pagkakamali. Pero nung na-realize na yung kanyang pagkakamali, no, talagang sinira niya yung kanyang damit at nagpatira pa siya sa harap ng Panginoong Diyos. At binago niya, itinuwid niya yung kanyang sarili. At hindi na muli, no, gumawa ng ganung klaseng pagkakamali sa harap ng ating Panginoong Diyos. So yun, ang kanyang pagbangon, no, inaccept niya, no. Yung una kasi doon kailangan yung i-accept mo na nagkamali ka. Pangalawa, huwag mong isipin na yun na yung katapusan, no, yung nagkamali ka. Laging merong pag-asa sa ating Panginoong Diyos. So, ilapit natin siya sa Panginoong Diyos, ipagsisi natin at ihingi natin ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At syempre, lakasan natin yung ating loob, no, na bumangon ulit, harapin, no. Minsan talaga ang mga pagkakamali, no, ay may consequences din. Pero kung tayo ay nananalig sa ating Panginoong Diyos, siya rin yung tutulong sa atin para mapagtagumpayan natin, no, yung mga pagsubok, no, na kakaharapin natin, no, doon sa mga kamalian o kabiguan na nagawa natin.
naalala ko, no, mai-share ko lang ulit yung kwento na shinare ko kahapon, no, dahil nga meron akong naging palpak sa trabaho. Kung narinig nyo yung kwento ko kahapon, no, yung naging palpak ko sa trabaho na sobrang laki, na sa tulong ng Panginoong Diyos, no, nakalusot ako doon, no, tinulungan ako na mag-explain, and from that explanation, no, yun yung naging basis kung bakit ako naabsuelto, no, doon sa aking kapalpakan, no, at gaano man ito kalaki, no, nakatanggap ako ng kapatawaran, no, doon sa aming kliyente, sa aking mga boss, sa kumpanya. And ang kagandahan noon, no, nag-open pa yon ng opportunity sa akin para mas malagay pa ako sa isang mas magandang sitwasyon. Kasi dahil nga nakaranas ako ng ganun, no, na sitwasyon, at napagtagumpayan ko sa tulong ng Panginoong Diyos. So, naging learning yon para sa amin, no. Naalala ko yung sinabi ng boss ko, we are lucky, sabi niya, na tayo ay nabigyan ng favor dito at napatawad, at the company, no, wants to continue, yung client, no, wants to continue yung sa atin, no, pag-trust sa atin, no, pagtitiwala sa atin. Pero sabi niya sa akin, no, pag naulit pa yung same na mistake, hindi na yon hindi na yon nagkamali, sinadya na yon. Which is true, no? Sabi niya, totoo yun. Kasi nangyari na sa'yo tapos inulit mo pa. So, hindi na siya pagkakamali, no? So, hindi na tayo, ibig sabihin nun, hindi ka na natuto doon sa mali mong nagawa. So, dapat, kung nagkamali ka at first time mo talaga yung naranasan mo, harapin mo at matuto ka doon, tumayo ka doon. Huwag mo nang ulitin, huwag mo nang gawin, huwag mo nang balikan. Ayan. Kung meron kang babalikan doon, yung mga bagay na natutunan mo doon, sa yung magandang lesson doon. And yun yung lagi kong naaalala, no, sa aking buhay. Kasi pagka nagkakamali ako, dapat hindi na ito maulit. Ano ba yung learning ko rito? No? And alam nyo, sa totoo lang, magtataka kayo, ang mga napopromote o karamihan, no, sa mga naglalagay sa mataas na level o estado, no, ito yung mga tao na nakaranas ng maraming pagsubok sa buhay pero napagtagumpayan. Habang napagtatagumpayan mo yung mga challenges na yan, lalong tumataas yung level mo. Kasi yung experience mo, hindi yan mababayaran, no? Kaya, syempre, yung mga may-ari ng mga kumpanya, kinukuha nila dyan yung mga maraming natutunan, maraming experiences na ma-share nila, mapapakinabangan. Yun yung asset, magiging asset ka na, no, sa isang kumpanya. Kasi nga, ang dami mong napagdaanan, at ito ay nag-build sa'yo, no, sa character mo. So, kapag nadarapa ka, ang grasya ng Diyos ay sapat, no, na pansagip upang hilahin tayo pataas. Huwag mong hayaan ang iyong pagkakamali kahapon ay maging permanenteng katapusan ng iyong pamumuno ngayon. Ang bawat pagkadapa ng pagkakataon, ito ay bawat pagkarapan natin ay pagkakataon upang matuto tayo ng leksyon, maging mas matalino sa susunod na hakbang natin, at muling i-align, no? Dapat yun yung pagkakataon natin para i-align natin yung vision o yung plano natin sa plano ng ating Panginoong Diyos. Dapat tayo ang nag-a-align, no? Kasi ang ating Panginoong Diyos, meron na siyang steady plan, no, sa buong mundo. Nakalatag na yung kanyang nais, no, para sa mundong to. Kaya tayo dapat i-align natin yung gusto natin sa
gusto ng ating Panginoong Diyos para mas maging matagumpay tayo. Dahil kung yung gusto lang natin, yung susundin natin at hindi nakaayon sa gusto ni Lord, doon natin mararanasan yung mga pagkadapa natin na hindi tayo makabangon. Kasi hindi yun naka-align sa gusto niya eh. So, dapat i-align natin palagi. Yung nais natin, i-align natin sa gusto ni Lord. So, ang leadership and action ay nakikita sa lakas ng loob na tumayo muli, no? Kailangan makatayo tayo muli matapos yung mabigat na pagkatalo natin o mabigat na napagdaanan natin na challenge sa buhay. Isipin natin, bakit kaya ako natalo dito? Bakit kaya ako nagkamali dito? Ano kaya yung gusto ipakita sa akin ni Lord? No? Yun pala, magiging isang magandang learning mo pala yun. And magiging isang asset pala yun sa iyo. No? Yung experience na yun. So, napakaganda, no? Napaalala sa atin ng Panginoong Diyos sa umagang ito. So, meron tayong in-action challenge. Isipin natin, no? Ang isang kamaliang, o ang isang pagkakamali, no? O kabiguan, o desisyon na hindi nagtagumpay, no? Sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating ministry, ay maaring mabigat, no? Mabigat na sa ating kalooban. Pero ito yung ating in-action challenge. Humingi tayo ng tawad kay Lord. Yan yung una nating gawin. Kung tayo man ay merong pinagdaanan ganito. At sino, no, yung taong naapektuhan dun sa mga pagkakamali na nagawa natin. Katulad nga yung shinare ko sa inyo kahapon, no? Yung pagkakamali ko, isang buong kumpanya yun. Hindi lang yung kumpanya namin, syempre yung kumpanya rin ng kliyente na apektuhan. Kasi imaginein mo, ang mali ko lang doon ay na-copy-paste ko yung maling detail. Pero kasi na-print na siya ng lahat, nagawa na yung packaging, na i-deliver na lahat. So, imaginein mo kung sino yung naapektuhan doon. Ang laking naapektuhan doon. So, kung tayo man ay merong nagawang ganun, syempre andun yung guilt feeling natin. Pero, una, tanggapin natin, no? Yung humingi tayo ng kapatawaran at tanggapin natin na nagkamali tayo. Isulat natin, no, yung isang leksyon na ito na natutunan natin mula sa pagkakamaling ito. Pagkatapos, gumawa tayo ng isang maliit na positibong hakbang ngayon, no, upang simulan natin yung yung pagbawi o muling pagtayo, no? Pagtayo na merong kumpiyansa at grace mula sa ating Panginoong Diyos. Ayan, napakaganda. Thank you. Napakagandang paalala sa atin. Itong ating dalawang topic ngayon, no? Merong combined conclusion yan. Yung dalawang topic na diniscuss natin ngayong araw na ito ay connected, no? Napakalalim ng ugnayan nito sa ating mga natutunan ngayon, no? At ating napagdaanan sa ating buhay. Yan. O sa ating pamumuno. So, dito sa ating leadership under fire, ang criticism, yan yung napag-aralan natin kanina, at yung pagkabigo, yan, yung pang day 11 natin. Itong dalawang bagay na ito ay madalas magkasabay na dumarating sa buhay ng isang pinuno. Kadalasan kapag tayo ay nagkakamali at nabibigo, doon din higit na lumalakas yung boses ng mga puna o yung mga bashers natin, no? At batikos, no, ng mga tao sa ating paligid. Ayan. So, pero tandaan natin, ano, dito natin makikita ang kamangha-manghang protection ng ating master leader, ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay may pusong handang makinig sa tamang paalala at salain yung mapanirang boses, no? Yung matuto tayong sumala kung ano yung dapat nating pakinggan. Nagkakaroon tayo ng karunungan upang hindi maging biktima ng kritisismo. At kung tayo man ay tuluyang nadarapa
o nagkakamali, hindi tayo iniiwan ng grasya ng ating Panginoong Diyos, no? Hindi niya tayo pinababayaan. Binibigyan niya tayo ng lakas upang bumangon muli ng mas matatag, mas matalino, at mas pagpapakumbaba. Yan. Napakahalaga po ng damdaming mapagpakumbaba para sa isang mga pinuno. Ang tunay na leadership in action, no? Itong title po natin dito sa ating series ngayong month na to is Leadership in Action, Charting the Course, Aligning the Vision. Ito ay hindi nasusukat sa pagiging perpekto, yung mga tipong wala kang natatanggap na puna o hindi kailanman, no, nadarapa. Sa halip, no, ito ay nasusukat sa isang pusong marunong sumala ng ingay at may katatagan, no, na tumayo tuwing nadarapa. Habang tinatapos natin, no, yung araw na to, harapin natin yung bukas ng may kapanatagan na ang Diyos ang nagpapatawad sa atin, siya ang nagbabangon sa atin, siya, no, ang gumagabay sa bawat sunod-sunod na hakbang ng bawat isa. So muli, no, napakagandang paalala sa atin. Today, we are so blessed with this learning. Thank you sa ating Panginoong Diyos. At bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, hinihiling ko po ulit ang bawat isa na yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mga lessons na amin natutunan sa araw na ito, na dapat hindi kami dapat makinig, Panginoon, sa bulong ng kaaway. Ngunit kami ay dapat matuto, Panginoon, sa puna ng mga taong may totoong malasakit sa amin. Tulungan mo na magkaroon kami ng mapagpakumbabang puso, Panginoon, na i-filter ang lahat ng aming naririnig at i-accept, Panginoon, ang lahat ng tama at mabuting puna ng mga anak mo, Panginoon, na ginagabayan mo upang kami ay malinawan, upang kami ay magising sa tama at katotohanan. Gayon din, Panginoon, patuloy naming ipinagpapasalamat sa iyo ang pagkakataon na kami ay tumatatag, Panginoon, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, sa mga nararanasan namin, Panginoon. Naniniwala kami na anumang bagay na dumarating sa aming buhay, Panginoon, ito ay ipapahintulot mo kung ito ay makakabuti sa amin. Kaya anumang mga pagsubok na dumating sa amin, Panginoon, patuloy namin itong hinihiling na ikaw po ang humawak sa amin, kumapit sa amin, upang kami pa ay lalong tumatag at lalo pa, Panginoon, na maging karapat-dapat na matawag na isang Kristiyano at mabuting lingkod mo. Ama, lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat, Ama, sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po ulit sa bawat isa. Good morning kay Auntie Paz. Ngayon ko lang nakita yun. Thank you. At sa iba pa na nakasama natin dito online na hindi ko po nabati. At gayon din sa mga manunod ng replay ng live na ito. Ayan, a blessed morning po sa bawat isa. And antabayanan po natin ito ulit tomorrow. Yung kasunod pa natin ng mga topic. Napakaganda po ng lesson na ito na hinanda sa atin ng ating Panginoong Diyos. So muli, to God be all the glory. Take care and God bless.